Dear Ate Norma, una sa lahat, nais ko lamang ipahatid ang aking taos-pusong pagbati sa lahat ng nanonood o tagapakinig ng iyong programa. Ate Nora, ako po ay isang dating OFW. Umuwi ako sa Pinas, ilang taon na ang nakalipas. May kaunti akong naipon at yon ay ginamit kong puhunan sa maliit na negosyo. Ako ay breadwinner ng pamilya. Nanay, isang kapatid na may kapansanan sa pag-iisip at 5 na mga pamangkin. Lahat sila nasa puder ko. Ate Nora, hindi nagtagal, ang negosyo ko ay nalugi. At lahat ng pera ko ay naubos dahil ako lang ang inaasahan. Humingi ako ng tulong sa iba kong mga kapatid, ngunit panlalait lang ang aking natanggap. Sinubukan kong maghanap ng AFAM online. Dumating sa punto na kahit pambayad sa internet cafe ay wala ako. May time na hindi ako kumakain para lang may pambayad ako sa internet. Nakailang palit ako ng chatmate bago ko nakita ang hinahanap ko. Nasa akala ko ay okay. Wala siyang profile picture, pero sabi ko, okay naman at napakagalang at punctual niya. Caring at loving. 3 months kaming nagchat-chat at usap sa telepono araw-araw. Then, for the first time, pumunta siya ng Pinas. Sinundo ko at naghotel kami. At pumunta kami ng probinsya kung saan ang aking bahay para makilala niya ang aking pamilya. Mukhang okay naman. Pagbalik ni Afam sa Australia, tuloy pa rin ang aming pagtatawagan, kumbaga LDR. Hanggang sa nag-decide kami na i-process ang aking mga papeles. Nakakuha po ako ng partner visa papunta sa bansa niya. Di nagtagal, na-approve ang aking visa at nakarating ako sa bansa nila na ni isang kusing wala akong ginastos. Ang saya-saya ko, Ate Nora. Akala ko, napakaswerte ko na. Ngunit, makalipas lang ang ilang linggo, nakitaan ko na si Apam ng hindi maganda. Tulad ng, pag sa house chore, kailangan ako lahat gagawa. Pero pag gawaing panglalaki, gusto niya, nandun din ako. Pag may bubuhatin na mabibigat, gusto niya ako ang magbubuhat. Sabi ko, hindi ko kayang buhatin yan. Sagot ba naman, ang gaan-gaan lang yan, ba't ako kaya ko? Sabi ko, natural lalaki ka. Sagot ba naman sa akin, anong pinagkaiba? Parang hindi niya alam na mas malakas ang lalaki kaysa babae. Minsan, nahihiya ako, lalo na sa mga kababayan kapag nag-grocery kami. Lahat ng nakikita ko na mag-asawa, ang lalaki talaga ang nagtutulak ng trolley. Ngunit kami, hindi. Kahit nagkakandakuba ako sa pagtutulak, siya, kung hindi nauuna sa akin, ay nakabuntot at walang kadala-dala. At pagdating sa kotse, hindi man lang ako tinutulungan magdiskarga. Diretso lang siya sa manibela. At marami pang red flags, Ate Nora. Hindi ko na lang isa-isahin pa. Mayroong isang bagay na mas lalong nagpapabigat ng aking kalooban. At yun ang gusto kong ihingi ng payo sa inyong lahat. Dahil wala akong ibang mapagsabihan, dahil sa tingin ko ay parang nakakahiya. Siya nga pala, ako nga pala si May. Ang aking problema ay si Apam na may kakaibang trip pagdating sa intimacy. Gusto niya kangaroo style, trumpo style,
At iba pa na ngayon ko lang narinig. Mayroon pang helicopter style, mayroon pang paniki style. Ako ay laking probinsya at alam niyo naman, konserbatibo ang aking pinagmulan. Para bang niring-niri ako, iisipin ko pa lang. Isang gabi, gusto niyang subukan ang paniki style. Sabi ko, ano yun? Yung pala ay patiwarik. So nashock ako. Pero pinagbigyan ko pa rin. Ate Nora, maniwala kayo't sa hindi. Pagkatapos noon, parang nag-shutdown sa akin ang buong mundo. Wala akong marinig. Talagang nabingi ako. Lumabas ako ng bahay at tumalon-talon sakaling bumalik ang aking pandinig. Awa ng Diyos, pagkalipas ng 2 oras, ay unti-unting bumabalik ang aking pandinig. Pumasok ako ng bahay at nakita ko si Afam, tulog na tulog at naghihilik pa. Ako, hindi nakatulog magdamag. Ate Nora, ilang beses kong iniisip kung hihiwalayan ko na ba si Afam? Ang tanging pumipigil lang sa akin ay ang utang na loob ko sa kanya. Hirap siyang pakisamahan. Ate Nora, ano sa tingin ninyo? Hihiwalayan ko na ba? May pag-asa pa kayang magbago ito? Please, kailangan ko ang payo ninyo. Nagmamahal, May.